Hey guys, it's me Red and I hope you're ready for another episode of the #Red Vlogs. Good morning guys, kakagising ko lang. It's actually 2:15 PM na. Grabe, sobrang napuyat din tayo kagabi ulit. Pero anyways, it's a Sunday naman. So, ino-open ko muna yung ating mga windows and door para maarawan yung ating mga babies. Ayan, ang ganda ng monstera natin. Oh, yun yung leaf niya, ang tagal bumuka eh. Yung mga ibang plants natin ay wala dyan sa kanilang lalagyan as you can see dahil nilagay ko muna sila dito para mas maraming sunlight yung makuha nila. Since it's Sunday naman, so ayan. Yung dalawa naman na tumatibay sila sa kahit wala masyadong sunlight, so ayan. Tapos yung mga nandito natin, yung Bella Palm tsaka yung Sedum. Ulit ko, hindi nga siya Sedum, it's Sedum. Nilagay ko muna sila doon pero ay naglalaba kasi si Ben ngayon, tapos nagluluto si John. Pero eto sila, tinakpan na ni Ben ng hanger, grabe. Pakin ko pa yun eh. And yung ating avocado. Nagtanim si Ben dito. Ano yung tinanim mo, Ben? Basta flowering plant yun eh. Hindi pa sila lumalabas, pero nagtanim din ako dito ng mga cuttings, pero mukhang di sila magsusurvive. Nagluluto si John ng ginataang, ano yan? Bilo-bilo? Ginataang kamote. And nagpapakulo kami ng ube kasi itatry natin gumawa ng ube cheese pandesal. Pero ang tatry muna natin gawin is yung filling, which is yung ube halaya. Hindi ko rin sure kung magsasucceed to guys, pero ayan, try natin. Pupunta daw kasi sila Kay, so baka ano bang kakainin natin? Samji ba? Hindi ko alam kung ano, basta yun. Punta sila para sabay-sabay kami mag-late lunch. Tapos kung lunch namin, mga 4 PM na naman. Pero ayan, umuulan na nga po. Diyos ko, kung kailan naglabas si Ben. Siguro 3 consecutive weeks na naglalabas si Ben ng Sunday. Tapos lagi siyang sinasabayan ng ulan. Diyos ko. So ayan, 20 minutes lang namin pinalambutan itong ube natin. And ayan, kita nyo naman yung loob niya. It's really purple. So andyan na si Harry. Si Kay may naiwan. So, babalik muna siya. Pero nanonood ako nung condo tour ni Ate Ana. Nakakatuwa. Pero nagdala sila Kay nung ganito, yung parang panluto ng Korean barbecue, tapos hot pot. And dito kami kakain today. Dito naman lagi, pero dito kami magluluto din. Dami naming karne, oh. Merong pork, merong beef. Buti na lang umaraw na, ayan, nakapagsampay na rin si Ben ng mga nilaban niya sa labas. Ito na yung setup namin. Ang sarap. Samji at home. Kain! So, gawin na natin yung batter para sa ating ube cheese pandesal. So, meron tayo dito 3 cups of bread flour, 1.5 teaspoon ng dry yeast, konting salt, 1/4 cup of white sugar. Siyempre, haluin lang natin ng konti, no? Guys, naalala nyo dati, ito yung una nating ginamit. Ito yung purple yam powder, tapos hindi siya nag-work, kaya hindi ko nga itinuloy yung pag-film. Tapos, tinry kong bumili ng bago. Kasi nakita ko ganito yung color eh. So, hopefully, mag-work na to. Purple yam powder din to. So, ayan. So, sa separate bowl, maglalagay tayo ng 1/4 cup ng ube powder. Tapos 1/3 cup ng hot water. So pag na-reach nyo na to, okay na yan. So ginagawa na ni Harry yung halaya doon. Ilalagay natin sa loob. Ano lang yan eh, yung ube, white sugar, butter, at saka condensed, tsaka evap. So dito sa dry ingredients, lalagyan natin ng 1/3 cup of warm milk, 1/4 cup ng melted butter, 1 egg beaten, Binugbog na itlog, and 1 tablespoon ng ube flavoring. Tapos ilalagay na natin yung ube mixture na ginawa natin kanina. So, itatry na nating i-knead yung ating dough. I need you like water. Okay na yan. Pati yung kamay mo, lagyan mo ng flour. So, yung bowl na ginamit natin kanina, lalagyan lang natin ng olive oil. Kakalat lang natin siya hanggang dun sa gilid para hindi dumikit yung dough kapag nilagay na natin. So, ilalagay na natin yung dough dito sa bowl. Tapos, lalagyan lang natin ng excess oil yung pinaka-dough itself. Tapos, tatakpan lang natin to and hayaang mag-rise for 1 hour. So, while waiting, kain muna tayo ng ginataang bilo-bilo ni John. So, eto na siya. As you can see, nag-rise na siya. And, hindi naman nagdoble, pero lumaki talaga yung size niya. Nakita ko sinusuntok nila to eh. Ang galing!
kapag nakuha nyo na yung size na gusto nyo, pwede nyo na siyang palaman na ube halaya na ginawa nga ni Harry kanina. Tapos lalagyan nyo ng cheese. Actually, dapat quick melt, pero wala akong makitang quick melt. So, ang gagawin natin is cheddar na lang. So, ayan. Kulay purple. Tapos kapag ready na yung inyong mga ube cheese pandesal, iro-roll lang natin to dito sa breadcrumbs. Pwede kayong gumawa ng homemade breadcrumbs like this. Magto-toast lang kayo ng tinapay, tapos i-grind nyo lang. Or kung pwede naman makabili, di bumili na lang kayo ng breadcrumbs. Tapos ayan na siya. So pag na-coat nyo na lahat sa breadcrumbs, ay tatakpan nyo na naman ulit to and maghihintay tayo for 30 minutes naman. So after 1 hour, eto na siya guys. Lumaki na siya as you can see. Sorry kung merong background noise kasi naliligo si Ben. Pero ready na sila na i-bake. So we are going to bake this at 180 degrees Celsius for about 20 minutes. So eto na yung ating first batch. Medyo toasted lang siya. Pero hindi naman siya nasunog. Pero siguro bawasan natin ng mga 1 minute or 2 minutes yung cooking time. So tingnan natin kapag kahinati kung ano yung magiging itsura niya. Sige. Ang init. Wow! That cheese pool. Mas maganda siguro kung quick melt yung ginamit nga. Bango naman siya. Oo nga. Mainit yan, ano? Pandesal float? Lasa siya ng cheese ball ko. Ano, lasang ano naman? Sarap. Kasi may ube. So, ito na yung second batch natin. Ito, binake ko lang siya for 12 minutes and perfect lang siya. Kasi as you can see, nagsa-start pa lang mag-toast yung ibabaw and perfect lang yung ganito. Yung kanina medyo na over-toast eh. Wow, ang bango. Jan, iano mo nga. Buksan mo. Dali, try mo. Ako talaga. Wait, pipicture ako muna pala. Okay. Ano? Sige. Wait. Focus ko lang. Focus ko lang. Game. Ang init! Ang init eh! Oh, game. Wait lang, wait. Wow! Ito yung may cream cheese yung loob, no? Oo. Ang saya. Yo guys, so umuwi na nga si Lucky. Tapos dumating si Vimer kanina. Hindi na ako nag-vlog kasi medyo mga private na tao yung mga kaibigan namin na yun. But anyways, it's time for us to edit. So ayan, mag-edit ako ng isang vlog today. Hopefully, mapangalahati ko man lang. Kasi matagal talaga ako mag-edit. Kasi meron tayo plans sa background. I'm so happy with my Monstera. Nilagay ko pala sa tabi niya dito yung humidifier para moist ang kanyang paligid. Kasi gusto daw ng Monstera ng moist yung paligid. And I'm contemplating whether to put another one here sa tabi ng fiddle. Kasi yung fiddle ko, hindi ko alam kung napaparanoid lang ako or nagbago talaga yung itsura ng leaves niya. It's still fake and sturdy pero parang nag-curl siya konti pag ganun. Hindi ko alam eh na ano nga ako. Napaparanoid ako. Kasi gusto ng fiddle ng moist at the same time indirect sunlight. Pero sa umaga may sunlight naman kasi siya. Hindi ko alam baka nag-a-adjust pa lang siya sa surroundings. Ayun, tingnan niyo yung buhok ko pala. Dahil nga nagkalbo tayo, diba? Nasanay siya ng nakataas. Ayaw niya nang bumaba pag ganun. Normally kasi yung buhok ko is pag ganun. So hindi ko alam kung gagawin ko sa kanya. But anyways, ayan na yung buhok natin. I'm happy naman with it. Hindi naman ako naiirita sa kanya. Medyo madali nga siyang i-maintain. Wala akong ginagawa at all. No wax pag lumalabas. Minsan nagka-cut lang ako. Pero ayun, dito ko na i-cut muna yung vlog na ito. Tuloy na lang natin some other days. Hindi ko alam kung ano maganap this week. But I'm excited. Grabe, sobrang bilis ng long weekend. Hindi ko man lang siya. Naramdaman ko naman. Kaya lang, these days parang, ewan ko ba? We shall continue this vlog. Good night for now! Yo guys, good morning. So it's already the next day. It's already 9:51 AM and nakamask kami dito sa bahay ngayon. Kasi nga, nakaschedule na linisin yung aming aircon sa bahay and ayan, may mga naglilinis ngayon. So inuuna nila yung sa kwarto namin and then isusunod tong nandito sa sala and last yung kay John kasi tulog pa siya. Ayun, nandito na siya sa sala and finally, bukas na yung kwarto ni John. So ayun, meron kasi silang tinatawag dito na dalawang klaseng wash. Yung regular and yung chemical wash. Tapos, chemical yung gagawin nila dito guys, may mga paganyan sila. O, tsaka ayan, first time ko makakita ng naglilinis dito sa SG. So ayun na nga guys, sorry medyo maingay, meron kasi silang ginagamit na parang merong air pressure, pero ayan na yata yung chemical na gagamitin para malinis yung aircon, kaya nila tinatawag na chemical wash. Hey guys, so it's after working hours and as you can see ay medyo gloomy pa rin, medyo madilim kasi nga hindi umaraw maghapon. Kung kailan nilabas ko yung mga plants ko doon kanina, hindi po umaraw. Ayan, it still is very gloomy. Hindi lang nag-register ng maayos sa camera ko, but it still is very gloomy. Pero lalabas kami ni Ben, pupunta lang kami doon sa may garden na pinuntahan natin before. Suot lang ako nitong jacket kasi medyo naambon. So ayan, as you can see ay medyo umaambon pa, pero mahina lang naman. Ayan, nagsuot na lang din si Ben ng pullover.
store. So ayan, ito na tayo ulit. Konting ingat lang kasi madulas yung daan. Kakagaling lang kasi nga sa ulan. Pero ayun na yung pinaka-garden, oh. Ang gusto ko lang talagang bilhin dito is lupa. Eh, hindi ko alam. Ayokong bumili ng maraming plants na. Kasi medyo minimal yung natural lighting dun sa bahay. Hindi masyadong nagtatrive yung halaman. Not unless igalaw-galaw ko sila, daling ko sa kitchen pag umaga, ganun. Eh kung dadami pa yung plants, medyo mas hassle na. Kaya tatry na lang natin i-keep yung mga plants na meron na tayo doon. So ayan, meron sila iba't ibang klaseng soil. Meron ditong mixed soil, burnt soil, lawn sand. Ang hinahanap ko sana is cactus soil, cacti soil. Nakakatuwa magtingin ng mga halaman, no? Ang ganda ng mga viney dun. Tapos eto, dito galing yung fiddle natin, guys. Ang galing. Ayan, ubos na yata yung cactus soil, guys. Nakakainis. But anyways, ayan. Ito yung binili natin last time. Yung well grow, ayan. Ang dami pa nilang plants dito, oh. May mga nakikita ako na malaking fiddle dun. Ang cute. Daming magandang plants, oh. Wala akong nakikitang string of hearts though, tsaka string of pearls, tsaka Fittonia. Gusto ko sana ng ganun. Ito, nakita ko to. Ano yung tawag dito? Yung purple yung ilalim. Ayan. Nakalimutan ko yung tawag. Nakita ko to kay Crazy Plant, guys. Ang ganda niya, oh. Ayan. Ang ganda nito. Ito mga Calathea yata to. Ito, ang lalaki nung ano, oh. Nakakatuwa. Yung mga fiddle. $20 yung ganitong size, guys. Meron din sila mga cactus, oh. Ang galing. OMG, meron silang birds of paradise. Ang lalaki, nakakainis. Parang ang sarap magkaroon ng ano, sarili mong space, tapos pupunuin mo ng magagandang plants. Ganda. Grabe, ang ganda ng mga air plants na malalaki, oh. Kaso ang mahal, guys. Itong isang malaki na to. Ito yung kamay ko for comparison. $79. Grabe siya. Pero ang ganda kasi. Meron din sila ditong ano, oh. Rubber plant to, eh. Ficus elastica, pero purple siya. Ang cute. Nakita ko to kay Crazy Plant Guy din. Marami pa pala sila dito sa likod. Tapos ayan, meron ditong nag-iisa na lang na monstera. Sayang $8 na lang siya. Meron na siyang ano, fenestrations. Pero meron na kasi tayo sa bahay. Marami pa pala dito sa likod, guys. $30 lang to. Ang laking monstera na niya, oh. Tapos meron dong ZZ plant. Ang dami. Ang ganda nun, oh. Ang dami pang plants dito, guys. Ang ganda nun, oh. Ayun, meron silang ano dun, rubber plant. Nakalimutan ko yung tawag dito sa hearts na to. Pero nakita ko rin yan kanina dun sa pinapanood ko. Mga bird nest. So, ayan. Katabi ng Far East Flora, guys, is itong McDo. Ito yung malapit na McDo sa atin. Sabi ni Ben, naiihi siya. Might as well dito na lang din daw kami mag-dinner. Kakain lang kami ng light. So, eto na yung food natin, guys. This is mine. Grilled chicken salad. And meron silang 1-for-1 ng nuggets. So, meron ako ditong 4 pieces nuggets. Ayan. Healthy na sana, eh, no? Pero merong corn. Kaso, hindi ko alam kung kakainin ko yung corn. Tapos, water lang tayo. Pero si Ben, kitang-kita nyo naman. Naka-burger na. Double cheeseburger. Naka-fries. And may nuggets pa siya. Iba rin. Yummers, kain tayo. Hindi na ako mag-vlog kasi ang daming tao, beshi, nakakahiya. Hey guys, so it's a few days after the last clips that you saw. So ngayon, as you can tell, ay nasa labas kami ni Ben. Nandito kami actually sa Chong Bahru Plaza. Kasi ayan, dinadrop lang ni Ben yung cheque, yung ating YouTube sweldo. Kasi nga naka-cheque tayo ngayon. Ang hirap, dapat talaga iayos ko na yun kapag umuwi tayo ng Pinas soon. But anyways, after this, pupunta tayo ng Orchard. So excited ako. We're going to look at some luxury items but not for myself actually. May pinapatingin sa atin na luxury bag si David. Yes naman, kasagisado. So may mga bags kasi siya na gusto and check ko kung mas mura ba dito para dito na lang siya kumuha, diba? So we are going to check out Dior, Louis Vuitton, and ano pa ba yung isa? Basta yung isang bag na gusto niya actually is yung same nung bag na gamit natin today, which is the Trio Pochette. So itatanong natin kung meron pang stock kasi sold out na talaga siya. Tatanong ko sa SA natin mamaya kung may chance ba na makakuha pa if ever. Kasi gusto niya, sobrang aesthetic to ni David, eh, oh. Diba? Black tapos gray. Pero ayan, dadrop lang ni Ben yung check natin. Tapos diretso na tayong Orchard. So eto na naman nga po tayo sa lugar na ito. So ayan, nakaka-excite. Pero wala naman akong planong bilhin. Yo guys, so nandito kami ngayon sa food court dito sa Orchard. And actually kakain lang kami ni Ben. Galing na kami dun sa mga stores. Hindi na ako masyadong nag-vlog. Kasi unang-una yung Dior, naka-by appointment pala sila. So hindi ka basta-bastang pwedeng pumasok unless meron ka appointment. So wala naman kaming appointment. Kasi kaka-launch nga lang nung Air Dior collection nila. So siguro kaya medyo nagkikpit sila kasi ang daming tao talaga. So hindi ko natanong yung gusto ni David na bag doon. Pero nagpunta kami ng Louis Vuitton. Tinanong ko kung meron pang available nitong bag natin, yung Trio Pochette. Sabi nila, pwede pa naman daw mag-order pero walang guarantee or hindi nila masasabi kung kailan dadating, kung order ka man or kung magkakaroon. Kasi sobrang haba daw talaga ng mga pila. I mean, sobrang dami nag-pre-order and sold out talaga siya ngayon. Pero meron ako nagandahan na item from LV. Slides siya. Nag-take ako ng video nung slides. Ang ganda niya. Meron siyang parang holographic na design. Tapos
after nun, dumaan din kami sa Prada ni Ben. So kasi ni David yung parang ano din, Prada bag na parang multi-pochette na men's version. Ang ganda rin niya in fairness, sa sobrang mura niya compared dun sa LV kasi 1,000 plus lang siya. 1,700 yata, no? Roughly mga 60,000 plus pesos. Sobrang mura niya compared dun sa mga LV na counterpart. So after nun, umalis na kami kasi ang dami ring tao dun, Beshi. Medyo napa-shopping tayo sa Zara. Mga damit lang naman. Pakita ko sa inyo pagdating natin sa bahay. Hindi na ako nag-vlog, guys, kasi parang ang sama ng pakiramdam. Hindi naman ako yung parang lalagnatin. Alam mo yung parang ang gloomy kasi ng weather. So parang nadadamay ako, nahawa ako sa kagloomihan ng weather. So yun, sabi ko kumain na lang muna kami tapos umuwi na kami kasi nakakapagod yung araw din na to. Kasi kagabi nga, hindi ko yun na-vlog. Pero uminom kami nila Martin sa bahay. Kami nila Kay, nila John, sila Harry, ayan. Masaya, kaya lang ano, medyo napadami kasi so may hangover. Magmamala na lang kami ulit ni Ben since weekend naman. Kailangan namin mag-recover dun sa hangover. So ayan, hindi na nag-rice si Ben in fairness sa kanya kasi noodles naman na to, Beshi, no? Pero ayan, ang bango, grabe. Kain tayo. Back home at eto na ngayon na pamili namin. Kakalibo ko lang, sorry, basang basa ko yung buhok ko. But anyways, i-haul na muna natin to bago ko pa makalimutan, no? I just got a few stuff from Zara. Mga damit lang kasi damit yung hindi ko... Actually, nakabili pala ako ng mga damit ng online shopping haul. But anyways, ayun na nga. Basta bumili ko ng mga damit, Beshi. First one is this black top from Zara. Ganda nito. Kasi yung tela niya is very breathable. Tapos, anong tawag dito? Chinese color ba yan? I like the feel. Mukhang malamig siya kahit black yung color. Tapos, ang lakas niya makaano. Alam mo yung ang simple lang niya, but at the same time, parang ang put together mo kapag suot mo siya. It's very nice. Next shirt is this striped shirt. Ganon din yung tela niya, guys. Ang ganda ng tela ng mga damit kasi ng Zara din. Para siyang knit, pero hindi knit. Alam mo yung malamig. So basically, this one is navy blue na merong red stripes. Ang ganda rin ito. Sobrang simple lang niya for ano lang. Magmamall ka lang to eat or to buy something. Ayan. Same shirt but different color. This one naman is navy blue and yellow na medyo mas maraming stripes. Gagaya ng red, medyo mas maunti yung stripes niya. But anyways, ganun lang din siya. Same tela, same everything. Ang ganda. I love these kinds of shirt kasi ang dali lang niyang isuot. Pwede siya sa kahit ano. Jeans, khaki. And another shirt that I got is this one. Sobrang ang cute ng kulay nito, guys. Para siyang, ano bang color to? Lemon? Lemonade yung naisip ko pag nakikita ko siya eh. Sobrang lakas maka-fresh ng gantong color. Tapos medyo boxy siya. Cotton ba yung tawag dito? Hindi ko sure talaga, guys. But anyways, ganito yung mga tipo ng tela na gusto ko for shirts. Yung medyo makapal pero malamig pa din. Gets nyo na? Pero then, I like this one. This was not on sale yata. Oo, regular price siya. Pero maganda naman din kasi. So, kinuha ko na. Para siyang limey din pala yung color. This one naman is kay Ben. Ayan. Navy blue version nung black na pinakita ko sa kanya yung una. Ayan. Yung parang Chinese color na pinakita ko. So, kinuha naman niya yung navy blue version in medium. Small kasi yung sa atin. This one, actually, ako rin yung nakakita. Kukunin ko rin dapat siya. Pero, ang dami ko nang nakuha, Beshi. Ang dami ko pa mga damit na hindi na isusuot doon. Kasi nga, hindi naman tayo lumalabas. Pero eto, iniwan ko siya doon. Tapos nakita siya ni Ben. Sabi ni Ben, sige sa akin na lang. Ayan. Just a polo na sobrang nipis ng tela. Sobrang comfortable. Black, white, yellow. You can't go wrong with this pattern. Sobrang, ang ganda. I love it. And last but not the least are these pair of shorts. These are just your regular jean shorts. Ayan. Wala lang. Naka-sale kasi siya. It was like $30 na lang. Roughly about 1,200. Mga ganun. Sobrang mura na niya for Zara shorts. So, ayun. Yan lang naman. Hey guys, so it has been a few days actually. Malapit mag 1 week since the last clips that you saw. But anyways, naisip ko na mag-update sa inyo ngayon because we are about to film kaming dalawa ni Ben. Siguro by the time na napapanood nyo to ay tapos na namin i-upload to kasi feel ko mauna ko i-upload to eh. Mag-film kami ngayon ng mukbang featuring food na in-order namin sa mga Pinoy OFWs na nagtitinda ng food dito. Ano kasing page dito, basta anyways, alam nyo na yun kung na-upload ko yung video. So ayan, grabe, excited ako kumain. Ang sarap nito tingnan. Oh, tsaka ito. Grabe, na-miss ko yung sisig, guys. Ang sarap tingnan. Meron din tayong lumpia, beef pares, tsaka yung salmon aburi, nakakarating lang po. Pero meron kasi ako dalawa na in-order doon na hindi pa siya luto. Yung isa, longganisa, tapos yung isa, chicharong bulaklak. So, ayun. Lutuin muna natin siya bago tayo magmukbang. Of course, ako makain natin ang hilaw, diba? So, nag-heat up na ako ng mantika dito. And ito yung longganisa, tsaka yung chicharong bulaklak. Ben, ano yung unahin kong prito? Chicharong bulaklak o yung ano?
Guys, so it's already 12:41 AM and galing sila kay dito. Kumain kami nung leftover. Hindi naman kasi namin kinamay yung food kanina or ano bang tawag doon? Inayos namin yung pagkain dun sa food. So, wala. Nag-ano lang kami. Nag-dinner na rin kasi sila. Nag-merienda lang kami. Tapos si John kumain. Pero tapos na kami mag-film ni Ben. And meron pa akong tinatapos. Guys, nakakatamad na nga sa totoo lang. Gusto ko na matulog. Tumawag si Mami ngayon lang. So, nag-video call yun every night. Naglalambing na naman siya. Kapabili ng relo. Grabe po. Pero okay lang naman. Ito naman para kay Mami. So, tapusin ko na to at bukas ay hopefully maging productive yung araw. Ang dami kong content. Nakapag-film kami today. Bukas ay magplano ko bukas. Hindi ko pa alam pero sa Sunday mag-film kami ng content with yung channel nila John. So, ayun. Tuloy na lang natin to bukas. Good night, guys! There we go. As usual, wala na naman po ako na-film na outro doon sa vlog na ito. So, yun. Before ko i-end to, actually, bukas ay i-announce ko na yung winner ng ating paluto sa SG vlog. Yun yung mauuna before yung isa, yung sa imitating famous YouTubers na intros na giveaway. So, abangan nyo sa ating social media. Baka sa IG ko i-announce, hindi ko pa alam. Pero basically, congratulations po sa lahat ng sumali and dun sa mananalo, of course. Huwag kayong mag-alala, hindi pa naman yan yung last natin na giveaway. And it's just my way of saying thank you sa inyo na talaga namang laging naka-tune in sa aking channel. Thank you so much po. But before we end this vlog, ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay RA Vlog. Sabi niya, first time lang ako magkagusto sa couple na guy. And kayo yung pinakagusto ko kasi bagay kayo, sweet and organized sa lahat ng bagay and tulungan talaga. Higit sa lahat, fashionable na. Hopefully po, man-noticed ako. Pa-shoutout po sa vlog niyo. Hello sa'yo, RA Vlogs. Thank you so much naman. Pasensya na pala ako, medyo weird ako magsalita kasi meron akong singaw. Ang sakit, nandito siya sa may lips. But anyways, shoutout din kay Ken's Gaming. Ayan, sabi niya, Kuya Red, yung shoutout ko po. Sorry kung nakakalimutan ko, guys. Pero ayun, shoutout sa'yo, Ken. Hope you're doing great. Thank you so much for tuning in sa ating channel. And lastly, shoutout din kay Trisha Nick Dao. Sabi niya, yes, new vlog. Shoutout naman, Kuya. Thank you so much. Shoutout sa'yo. Nangangalay na ako. So, dito na natin i-end yung vlog na to. I hope ay na-enjoy nyo yung vlog na to. If you did, don't forget to hit the thumbs up button below and i-share nyo na rin sa friends nyo para mas dumami pa tayo, beshi. Road to 20k subbies tayo, guys. And I'm thinking of a special giveaway kapag na-reach natin yun. So, help me reach that milestone and siguraduhin ko na magiging memorable yun. Pero ayun, kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribing to be part of the #Red Squad. And huwag mo na rin kalimutan na i-tick yung notification bell para notified ka every time we have new uploads like this one. Let me know in the comments pala kung may mga request kayo na videos and tatry natin gawin yan. Yun lang naman, dito na natin i-end yung vlog na to. Nasakit na lang kamay ko, nangangalay sa vlogging ka. Thank you so much, guys. Bye!